Ang magandang ina ay isa palang nakakatakot na serial killer. Pinupuntirya niya ang mga hamak na lalaking may masamang gawi sa mga babae at bata. Pagkatapos mahuli, hindi siya nagpakita ng anumang taranta. Ginamit pa niya ang mga tusong paraan para makuha ang marangyang buhay sa loob ng kulungan. Ngayon, isang kaso ng pagpatay ang naganap sa Pampang ng Ilog. Ang biktima ay isang rapist na kalalaya lang mula sa kulungan. Si Dungho ng Violent Crimes Unit ay dumating sa pinangyarihan. Nalaman niyang ang dila ng biktima ay brutal na pinutol. Agad na naisip ni Dungho ang isang partikular na babae. Inutusan niya ang forensic team na suriin ang maselang bahagi ng biktima. At totoo nga, ang pinutol na dila ay itinago sa loob nito. 23 taon ang nakalipas, noong si Dungho ay baguhan pa lamang sa unit. Humawak din siya ng isang katulad na kaso. Noong panahong iyon, sunod-sunod ang nagaganap na serial killing sa maraming lugar. Ang mga biktima ay pawang mga sexual offender o mga mapang-abuso sa pamilya. Ang mga katawan ay pinagputol-putol, ang dila ay tinanggal at isiniksik sa maselang bahagi ng biktima. Binansagan ng mga tao ang salarin bilang mantis. Sa mundo ng mga insekto, kinakain ng babaeng mantis ang ulo ng lalaki pagkatapos magtalik. Matapos ang 5 sunod-sunod na pagpatay, ang salarin ay nahuli rin. Kaya lang noong oras na iyon, walang nakakaalam ng tunay na motibo sa likod ng mga pagpatay ng mantis. 23 taon ang lumipas, ang mantis ay nasa kulungan pa rin. Itinuring ng Violent Crimes Unit ang pagpatay sa Ilog bilang isang copycat case ng mantis. Ang investigasyon ay napunta sa bunto hininga. Dahil wala nang magawa, pumunta si Dungho sa kulungan para makita ang mantis. Umaasa siyang matutulungan niya ang pulisya sa investigasyon. Dahil isa itong copycat bilang isang eksperto sa krimen. Baka matukoy ng mantis ang mga bakas na nakaligtaan ng mga pulis. Ang tunay na pangalan ng mantis ay Jishin, isang dilag. Kahit lagpas 50 na, nananatili pa rin ang kanyang alindog. 23 taon ang nakalipas, kahit nahuli ng pulis si Jishin, wala silang matibay na ebidensya. Nakita ito ni Jishin at ginamit ito para makipagkasundo sa mga pulis. Humingi siya ng sariling selda, espesyal na Italian coffee, shelf ng libro, at sketchbook. Kaya naman ngayon, kahit isang mabigat na preso, ang selda ni Jishin ay parang hotel. Ang pagkain at inumin ay puro dekalidad, ang trato sa buhay ay hindi huli sa mga taong malaya sa labas. Nang malaman ang pakay ni Dungho, umayag si Jishin na tumulong sa investigasyon. Ngunit gaya noon, nagbigay uli si Jishin ng isang kapalit na kondisyon. Dahil sa kondisyong ito, pinuntahan ni Dungho ang isang espesyal na pulis na si Sojung at hiniling na sumali sa kasong ito. Lumalabas na si Sojung ay ang mismong anak na lalaki ni Jishin. Simple lang ang kondisyon ni Jishin, tutulong siya sa kaso pero makikipagtulungan lang siya ng direkta sa kanyang anak na pulis. Galit na galit si Sojung, ang kanyang demonyong ina ay laging anino sa kanyang puso, isang pag-iral na kinatatakutan at kinasusuklaman niya. Pinili niyang maging pulis para matakasan ang bangungot na iniwan ng kanyang ina. Noong nakaraang araw lang, binaril ni Sojung ang isang babaeng kriminal na nagwawala. Ang babaeng ito ay gumamit ng bawal na gamot at dahil dito ay sinaktan ang asawa at balak saktan ang anak. Para iligtas ang bata, binaril ni Sojung ang binti ng babae sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos nito, pinagalitan si Sojung ng kanyang boss dahil sa pagiging padalos-dalos. Ngunit nananatiling matatag ang tingin ni Sojung at sinabing ang inang gustong pumatay sa anak ay hindi karapat-dapat maging ina. Mahigpit siyang pinaalalahanan ng boss na bilang pulis, tagapigil sila ng krimen at hindi tagahatol. Pagtingin sa batang iniwan ng babae, naalala ni Sojung ang kanyang sarili noong nakalipas na mga taon. Matapos makulong ang kanyang ina, nawala ng masasandalan ang batang si Sojung at nahulog sa kailaliman. Nang gabing iyon, pumunta si Sojung sa pottery workshop sa ilalim ng kanyang bahay. Ang taong gumagawa ng ithi sa loob ay ang asawang mahal na mahal niya. Sa harap ng asawa, hindi ipinakita ni Suzong ang pagkabalisa sa kanyang loob. Kinabukasan, habang pinapanood ang video ng pagpatay na kumakalat sa internet, hindi napigilan ni Suzong na maalala ang nakaraan. Noong taong iyon, si Dungho ang nag-akay sa kanya sa landas ng pagiging pulis. Nakapatay ang ina mo ng 5, kaya sa hinaharap ay magligtas ka ng 5 buhay. Sa pag-alala sa mga salita ng inspektor, sa wakas ay gumawa ng desisyon si Suzong. Pinuntahan ni Suzong si Dungho at pumayag na sumali sa investigasyon. Sinabi ni Dungho na, bukod sa hiling na makatrabaho ng direkta si Suzong, iminungkahi rin ni Jae-shin na suportahan ang investigasyon sa isang lugar sa labas ng kulungan. Upang maiwasan ang pagkakataong tumakas ni Jae-shin, gumamit ang pulisya ng isang ordinaryong bahay, ngunit naglagay ng mga surveillance camera sa lahat ng kwarto. Ang pasukan ay may pintuang bakal na maaaring i-lock anumang oras. Inimpek ni Jae-shin ang lahat ng personal na gamit sa selda, saka lumipat sa inihandang espesyal na bahay na ito. Kahit sariling anak, hindi mahulaan ni Suzong ang iniisip ng kanyang ina. Naniniwala si Dungho na baka nangulila lang si Jae-shin sa kanyang anak. Sa katunayan, ang oras sa kulungan ay malungkot at napakahaba. Ngunit isang malamig na ngiti lang ang isinagot ni Suzong. Hindi siya naniniwalang ang isang serial killer ay may natitira pang pagkatao ng isang ina. Bago pumasok sa bahay, paulit-ulit na ipinaalala ni Suzong kay Dungho. Dapat itong panatilihing lihim, hindi pwedeng malaman ng iba, lalo na ng kanyang asawa. Matapos pumayag ni Dungho, pumasok si Suzong sa espesyal na bahay na may hardin at bakod na kuryente. Matapos ang 23 taong pagkakalayo, sa wakas ay muling nakita ni Suzong ang kanyang ina. Walang tuwa sa muling pagkikita ng mag-ina, malamig siyang tumingin sa kanya at nagpakilalang pulis. Ngunit ang totoo ay nakakuyom ang kanyang kamao sa likod, sinusubukang itago ang kaba. Isang sulyap lang ni Jae-shin ay nakilala na niya ang kanyang anak. Nakita niya ang bakas ng singsing sa daliri ni Suzong at nalamang may asawa na ito.
Nanatiling matabang ang ugali ni Susong, walang balak makipagkumustahan sa ina. Inutusan lang ang babae sa harap na tingnan ang file ng copycat case na ito. Nagsimulang magbasa si Jae-shin, isang sulyap lang ay nagbigay na ng konklusyong katulad ng sa pulis. Nagsumikap ang salarin na gayahin siya, ngunit ang ginamit na sandata ay magkaiba. Mula sa maliliit na detalye, malinaw na makikitang tuwang-tuwa ang salarin habang gumagawa ng krimen. Napansin ni Suzong na umiti ang kanyang ina habang tinitingnan ang file ng kaso. Tila ang pagkakita sa mga imahe ng pagpatay ay nagpapasigla sa kanya. Dahilan para maamoy niya ang lansa ng dugo at malunod sa isang hindi maipaliwanag na sarap. Sa harap ng pagtatanong ni Suzong, lumingon si Jae-shin. Tinitigan ang anak ng may matatalas na mata. Ikinuwento niyang noong nanganak siya dahil suhi ang bata kaya kailangang operahan. Sa gitna nito, biglang nawala ang talab ng anesthesia. Gising na naramdaman ni Jae-shin ang lansa ng dugo nang hiwain ang tiyan at ang matinding sakit ng ilabas ang bata. Para kay Jae-shin, mahal niya ang amoy ng dugo dahil iyon ang amoy ng isilang ang kanyang anak. Hindi nagpatalo si Suzong, sumagot siya sa ina sa parehong tono at tingin. Ipinahayag na wala siyang interes sa mga personal na alaala at buhay ng isang kriminal. Nanatiling may misteryosong ngiti si Jae-shin. Sinabing may naisip siya at kailangang pumunta sa pinangyarihan ng krimen para makumpirma. Bago umalis, hindi nakalimutang paalalahanan ni Jae-shin ang bantay na pulis na dalhan siya ng pagkain. Ang ugali ng babaeng ito ay lubos na ikinadismaya ni Suzong. Naniniwala siyang ang masamang likas ng kanyang ina ay hindi magbabago. Ginagamit lang niya ang pangangailangan ng pulis para magtagal ang oras. Itinuturing ang paglutas ng kaso bilang isang laro para humanap ng saya. Gayunpaman, wala ring magawa si Dong-ho. Upang mahanap ang mamamatay tao, kailangan niyang pagbigyan ang hiling ni Jae-shin. Pagkatapos ng pakikipagkita sa ina, pinuntahan ni Sojung ang isang matandang lalaki sa simbahan na kanyang kakilala upang ilabas ang nararamdamang pagkabalisa. Pakiramdam niya ay napakasama niya dahil binaril niya ang babaeng kriminal noong nakaraang araw. Hanggang ngayon, napapanaginipan pa rin niya ang eksena ng kanyang inang maihawak na pamatay. Labis na nag-alala ang matanda at pinayuhan si Sojung na huwag nang tanggapin ang kasong ito para patunayan na ang babaeng yanig ang mundo noon at nag-iwan ng multo sa kanyang puso ay. Ngayon ay isa na lamang matandang kriminal, wala nang dapat ikatakot. Naniniwala siya na matapos makumpirma iyon, ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay magiging payapa. Hindi nagtagal, inilipat si Sojung sa Violent Crimes Unit at naging team leader. Sa isang pagpupulong, napansin ni Sojung ang isang salamin sa isang larawan. Ang larawang ito ay kinuha sa pinangyarihan ng ikalawang kaso ng copycat. Tandang-tanda ni Sojung, 23 taon na ang nakalipas noong gumawa ng krimen ang mantis, walang anumang salamin sa pinangyarihan. Mula rito, hininuha ni Sojung na ang paglalagay ng salamin ng copycat ay upang ipakitang mas mataas at mas mahusay siya kaysa sa mantis. Isang pagyayabang at pagpapakitang gilas. Bukod pa rito, ayon sa mga miyembro ng team, bukod sa mga pagkakaiba sa detalye, ang mga biktima sa mga copycat case na ito ay pawang mga ordinaryong tao. At hindi ang mga kasuklam-suklam na lalaking nambibiktima ng mga babae at bata. Ayon sa kasunduan, kinabukasan, dinala ni Sojung ang kanyang ina sa crime scene ng copycat, sa isang bodega ng express delivery. Gayunpaman, pagdating sa bodega, kumilos si Jae-shin na tila nag-enjoy. Nagpatugtog siya ng plaka, humuhuni ng himig habang naglalakad sa mga bakas ng dugo sa sahig. Nakangiti niyang pinagmasdan ang sariling mukha sa salamin. Habang inaalala sa isip ang tagpo ng paslangit niya ang mga lalaki 23 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng pag-alala, sinimulang suriin ni Jae-shin ang crime scene at mabilis na nakahanap ng mahalagang pahiwatig. Sinabi niyang noong taong iyon, iisang pahayagan lang ang nag-publish ng larawan ng crime scene. Maliban doon, tumanggi si Jae-shin na magbunyag ng iba pang impormasyon. Nag-imbestiga si Sojung at nalamang ang pahayagan noong taong iyon ay nagkaroon ng error sa pagprint kaya ang larawan ay nabaligtad ang kaliwa at kanan. Ngunit ang crime scene ng copycat ngayon ay halos kapareho ng aktual na pinangyarihan ng pagpatay ng mantis. Mula rito, ininuha ni Sojung na hindi sa dyaryo ibinatay ng salarin ang kanyang ginawa, kundi nakita nito ang public trial records o mga dokumento ng investigasyon. Sa madaling salita, ang salarin ay maaaring tagaloob ng pulisya o ng prosecution office. Kahapon, sa gitna ng investigasyon, natuklasan ni Sojung na ang salarin ay gumagawa ng krimen base sa internal records ng isang public trial 23 taon na ang nakalipas. Matapos mag-usap, naniniwala ang team na baka nakuha ng salarin ang mga dokumento mula sa isang internal source. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, natukoy ng team ang isang abogado. Sinabi ng abogado na kamakailan lang, isang kawani ng gobyerno sa distrito na nagngangalang Gugan ang kumontak sa kanya. Sabi nito ay isa siyang batang lumaki sa ampunan na pinupondohan ng law office at nais magpasalamat. Pagkatapos noon, pumunta si Gugan sa law office at tumambay sandali. Hanggang sa kalaunan, nang magtanong ang abogado sa head ng ampunan, nalaman niyang hindi pala si Gugan ang batang inaruga doon. Dahil dito ay naghinala ang abogado. Kasabay ng investigasyon ng pulisya ngayon, hinala niya na baka sinamantala ni Gugan ang pagbisita para nakawin ang file ng kaso mula sa kanyang opisina. Kinagabihan, nag-abang ang violent crimes ngunit malapit sa bahay ni Gugan. Habang naghihintay, tiningnan ni Sojung ang personal file ni Gugan at nalamang galing nga ito sa ampunan. Ngunit hindi sa lugar na pinupondohan ng abogadong iyon. Sa wakas, dumating si Gugan na nakabisikleta pa uwi. Akalain mo, napaka-alerto ng taong ito. Nang mapansing may kakaiba sa paligid, mabilis siyang tumakas.
Hindi siya nahabol ng pulis pero lalo nitong pinatibay ang kanilang hinala kay Gugan. Nang gabing iyon, pinasok nila ang kanyang bahay upang mag-search at natuklasan sa loob ang mga personal file ng lahat ng miyembro ng Violent Crimes Unit. Gamit ang bentahe ng kanyang posisyon bilang kawani ng gobyerno, nakakolekta si Gugan ng napakaraming personal na impormasyon. Bukod pa rito, ang mga record tungkol sa kaso ng Mantis 23 taon na ang nakalipas. Kasama ang lahat ng impormasyon ng mga taong pinatay ng Mantis noon ay nakadikit sa buong silid. Ang silid ay mukhang isang dambana ng isang baliw na fan. Hindi pa doon nagtatapos, nakakita rin sila ng blueprint ng pagbuo ng baril sa bahay, na nagpapakitang mayroon siyang improvised na baril at siya ay isang napakadelikadong tao. Ang lalong ikinatakot ng Violent Crimes Unit ay ang pagkakatuklas ng mga liham na ipinadala ng Mantis kay Gugan mula sa loob ng kulungan. Matapos basahin ang mga liham na ito, naniniwala si Sojong na pinili ng kanyang ina na makipagtulungan sa investigasyon hindi para tulungan ang pulisya, kundi ginagamit lang sila dahil ang kanyang ina mismo ang gumamit ng liham para utusan si Gugan na magsagawa ng mga copycat killing sa labas. Dinala ni Sojong ang mga liham na ito sa kanyang ina na nakakulong sa isang pribadong bahay. Tinanong niya ito kung bakit inudyukan si Gugan, hindi pa ba sapat ang pagpatay sa 5 tao. Sa harap ng pag-uusisa ng anak, ang reaksyon ni Jae-shin ay kalmado hanggang sa sukdulan. Mayabang pa niyang sinabi na napakahina ng kakayahan ng pulisya sa paglutas ng kaso at iginiit na hindi niya kailanman sinagot ang mga liham ni Gugan. Naglabas ang pulisya ng warrant of arrest laban kay Gugan. Ayon sa investigasyon, si Gugan ay may schizophrenia at ang kanyang kaisipan ay napakagulo. Sinuri ng Violent Crimes Unit ang sulat kamay sa mga liham at kinumpirmang ang mga liham na nakuha ay isinulat mismo ni Gugan. Hininuha ni Sojong na tiningala ni Gugan si Jae-shin bilang isang Diyos na dapat sambahin. Para sa kanya, ang mga peking liham na ito ay nagsisilbing suportang moral mula kay Jae-shin. Bukod dito, natuklasan din ng mga miyembro ng team na itinigil na ni Gugan ang pagpapagamot at pag-inom ng gamot. Hinala nila na ang kanyang delusyon ay lalong lalala sa panahong itinigil niya ang gamot na tumutugma sa oras ng unang copycat case. Mukhang ang taong ito nga ang salarin. Na-decode ng mga miyembro ang password ng computer ni Gugan at nakakita ng ilang larawan ng pamilya. Ngunit ang kakaiba ay ang mukha ng lalaki sa larawan ay pinalitan ng mukha ni Gugan. Matapos maibalik ang orihinal na larawan, nalaman nilang ang lalaki sa larawan ay ibang tao pala. Base sa impormasyon ng plaka ng kotse sa larawan, agad na rumesponde ang Violent Crimes Unit para tugisin si Gugan. Sa oras na ito, sa loob ng isang bahay, binihag ni Gugan ang babae at ang 2 bata sa larawan. Inutusan niya silang punit-punitin ang mga orihinal na larawan ng pamilya at pinilit ang mga bata na tawagin siyang ama. Ayaw sumunod ng batang lalaki kaya binalak ni Gugan na turuan ito ng leksyon habang ang ina ay labis na nag-aalala. Mabuti na lang, sa kritikal na sandali, dumating si Sojong kasama ang kanyang mga kasamahan. Inaresto si Gugan sa kasong pagpatay at iniligtas ang buong pamilya. Gayunpaman, napansin ng mga miyembro ng team na ang tunay na lalaki sa larawan ng pamilya ay wala roon. Ang sumunod na investigasyon ay lalong ikinagulat ng mga opisyal nang malaman nilang ang nawawalang lalaki ay kapatid pala ni Gugan sa ama. Maraming taon na ang nakalipas, matapos manganak, tinalikuran ng ina ni Gugan ang karapatan sa pag-aaruga. Kaya siya ay dinala sa ampunan. Pagkatapos noon, muling nag-asawa ang kanyang ina at isinilang ang kapatid ni Gugan sa parehong ina. Would you like me to translate the final part of this mystery for you? May miyembro ng koponan na hindi makaintindi, ang nag-iwan kay Gugan ay ang kanyang ina. Bakit gusto niyang maghiganti sa kapatid? Ang iba naman ay nahanap na ang sagot. Natuklasan nila sa social media account ni Gugan. Paulit-ulit niyang binasa ang isang web novel tungkol sa isekai at reinkarnasyon nang hindi bababa sa 10 beses. Mukhang sa kaibuturan ng puso ni Gugan, inaasam din niyang muling mabuhay. Nag-utos ang nakataas, ang kagyat na misyon ngayon ay hanapin ang kapatid ni Gugan. Hindi hahayaang maging biktima rin siya ng kalupitan nito. Gayunpaman, sa harap ng interogasyon, patuloy lang nanangutya si Gugan at ayaw sumagot sa anumang tanong. Direktang inatake ni Team Leader Kim ang sikolohiya ni Gugan. Sinabi niya na sa kanyang subconscious, ang isang mabait na ina, magandang asawa, at mga kaibig-ibig na anak. Ang lahat ng iyon ay dapat sa kanya, hindi sa kapatid na hindi malinaw ang pinagmulan. Akalain mo, hindi nakagat si Gugan, sa halip ay ginamit ang personal na buhay ni Team Leader Kim para lumaban. Iginiit na ang kanyang ginawa ay hindi pagnanakaw, kundi isang natural na bagay. Sa harap ng isang matatag na Gugan, pinalabas ni Sojong si Team Leader Kim. Pagkatapos ay pinatay ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon at pagsubaybay sa loob ng silid upang solo itong makausap. Sa harap ni Sojong, iniba ni Gugan ang paksa tungkol sa Mantis, tinanong si Sojong kung anong klaseng tao ang kanyang ina. Base sa mga dokumentong nakuha, matagal nang alam ni Gugan ang relasyon ni Sojong at ng Mantis. Upang mabasag ang isipan ni Gugan, sumagot na lamang si Sojong na, sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ay isa lamang kriminal na hindi mapapatawad. Hindi inaasahan, ang sagot na ito ay nagresulta sa malakas na tawa ni Gugan. Alam na alam niya ang mga kaso ng Mantis. Isa sa mga lalaking pinatay ng Mantis ay may malupit na ginawa sa sarili nitong anak. Kaya naman, sa mata ni Gugan, pinarurusahan ng Mantis ang mga basura at hayop. Tinanong pa ni Gugan si Sojong kung binalak na ba niyang pumatay ng tao. Sa kanyang paningin, tiyak na namana ni Sojong ang pagiging demonyong mamatay tao ng Mantis at naniniwalang naging pulis si Sojong para makapatay ng masasamang tao.
Sa harap ng taong nakakakita sa kanyang madilim na panig, unti-unting naging malungkot ang tingin ni Sujon. Dahil walang progreso, iniutos na nakataas na dalhin ni Sujon si Gugan para makita ang mantis. Naniniwalang sa harap lamang ng kanyang idolo maglalabas ng impormasyon si Gugan. Sa pagkikita nila ng idolong si Mantis, tuwang-tuwa at nasasabik si Gugan. Tinanong ni Jishin si Gugan kung bakit siya ginagaya nito. Ipinaliwanag ni Gugan na gusto niyang malaman ng buong mundo ang mga gawa ng Mantis para ang mga basura at tiwali ay kasuklaman ng mga tao. Paisa-isang binasag ni Jishin ang depensa ni Gugan. Tinatanong siya tungkol sa mga detalye ng pagpatay. Tulad ng hanging ginamit ang kalagayan ng tumalsik na dugo. Umaasang ibabahagi ni Gugan ang sarap na nararamdaman sa kanya. Nang marinig ito, naging mahiyain at nag-aalangan si Gugan. Hindi pa rin sinasabi ang lokasyon at paraan ng pagpatay. Nang makita ito, mas lalong inatake ni Jishin ang loob ni Gugan. Iginiit na hindi talaga siya kayang pumatay at hindi karapat-dapat na maging manggagaya niya. Nagalit si Gugan at sinimulang hawakan ang damit ni Jishin. Dahil dito, natuklasan niya ang nakatagong wire sa damit. Napagtantong tinutulungan ni Jishin ang mga pulis para bitagin siya. Nagitngit sa galit si Gugan, nagbantang ibubunyag ang relasyon ni Jishin at ng kanyang anak na pulis. Isa sa publiko ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Sujon. Sa kabila ng pagbabanta sa anak, hindi na tinag si Jishin. Pilit niyang hinawakan ang kwelyo ni Gugan, balak siyang patayin. Nagmamadaling tumakbo si Sujon para iligtas si Gugan, ngunit laking gulat niya nang bumulong ang kanyang ina. Hinihimok ang anak na tapusin na ang lahat at patayin si Gugan. Habang magulo ang lahat, sinubukang tumakas ni Gugan. Itinutok ang baril sa mga pulis na nasa may pinto. Ginawa ni Sujon ang lahat para kalmahin siya. Nabril at nasugatan si Gugan, dinala siya ni Sujon sa ambulansya. Sa loob ng sasakyan, habang nakatingin sa sugatang si Gugan, sa isip ni Sujon ay puro mga salita ng kanyang ina na nag-uudyok sa kanyang pumatay. Mabuti na lang at hindi kumilos si Sujon at nailigtas ang buhay ni Gugan matapos ang emergency. Sa pasilyo ng ospital, maingat na inalala ni Sujon ang pag-uusap ni Gugan at Jishin. Naniniwalang hindi pinatay ni Gugan ang kanyang kapatid, kundi itinapon lang ito sa isang lugar na tiyak na ikamamatay. Base sa psikolohiya ni Gugan at mga larawang nahanap sa computer, hinulaan ni Sujon na baka itinago ni Gugan ang kanyang kapatid sa ospital kung saan siya ipinanganak noon. Bukod pa rito, sa sinasadya o hindi sinasadyang paggaya ni Gugan kay Jishin, naisip ni Sujon na ang pinagtataguan ng kapatid ay baka may kaugnayan sa eksena ng pagkalunod sa kaso. Tama nga, matapos ang paghahanap sa ospital, sa wakas ay nahanap nila ang tao sa laundry room. Ang kapatid ay nakakulong sa loob ng drum ng washing machine. Nagmamadaling hinila siya ni Sujon palabas, pilit na ginigising para magkamalay. Ngayong araw, sa ospital, nahanap ni Sujon ang kapatid ng mamatay taong si Gugan sa isang washing machine. Naghihingalo na ito, itinaya ni Sujon ang buhay para iligtas at sa kabutihang palad. Sa wakas ay nahilan niya ito pabalik mula sa kamatayan. Matapos magligtas ng tao, pinuntahan ni Sujon ang kanyang inang si Jishin. Tinanong niya ito kung sa lahat ng taon sa kulungan, naalala ba siya nito. Ang senior na pulis na si Dongho ay nagsabi kay Sujon na 23 taon na ang nakakaraan matapos mahuli si Jishin kapalit ng pag-amin sa krimen. Hiniling niya sa pulisya na palitan ang pangalan ng kanyang anak. Hindi dapat malaman ng mundo na si Sujon ay anak niya. Ngayon, hindi sinasagot ng ina ang tanong ng anak, nananatiling malamig at madilim ang mukha. Ipinaalala niya na alam na ni Gugan ang sitwasyon ng pamilya ni Sujon. Saka nagtanong pabalik kung naisabi na ba ni Sujon ang tungkol sa sarili sa kanyang asawa. Iniwas ni Sujon ang tingin bago umalis at nag-iwan sa ina ng isang supot ng dekalidad na butil ng kape. Sa katunayan, ang mga alaala ng pagkabata kasama ang inang namamasyal sa dagat ay hindi kailanman naging malimutan ni Sujon. Ngunit ngayon, kapag naaalala ang panahong iyon, nararamdaman niya ang ganda at sakit nito. Gayunpaman, ang kasong may kaugnayan kay Gugan ay hindi pa tapos. Kahit nakumpirmang kinidnap lang ni Gugan ang kanyang kapatid. Bilang isang panatikong tagahanga ni Jishin at hindi ang tunay na nanggagayang mamatay tao. Pero isang araw, ipinakita ni Team Leader Kim kay Sujon ang isang larawang kuha sa bahay ni Gugan. Ipinapakita ng larawan na sa pader na puno ng dokumento ng mga kaso ni Jishin ay may isang bakanting espasyo. Nakadikit lang doon ang numerong 0, ngunit sa ilalim ay walang anumang impormasyon. Ayon kay Team Leader Kim, nagpapakita ito na bukod sa 5 kilalang kaso, may isa pang krimen si Jishin at iyon ang kanyang tunay na unang kaso. Ngunit si Gugan ay malubhang sugatan, koma sa ospital, kaya walang makuhang impormasyon mula sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan ni Sujon ang kanyang asawa at nyamot ito ng mahigpit. Nag-aalala siya na baka masaktan ang asawa, pero nag-aalinlangan pa ring sabihin ang sikreto tungkol sa pagkikita sa ina. Para protektahan ang pinakamamahal na asawa, nag-overtime si Sujon sa investigasyon at sa wakas ay nakahanap ng pahiwati. Natuklasan niya na sumulat si GC ng isang napakaikling tugon kay Gugan, may 4 na salita lang doon. Magpakatapang ka sana, dahil dito ay hindi maintindihan ni Sujon kung bakit biglang hinimok ng ina si Gugan na magkrimen. Ano ang mapapala niya sa paggawa nito? Muling pinuntahan ni Sujon ang ina, sa pagkakataong ito, bihirang hinawakan niya ang kamay nito. Ang mga kamay na ito na dapat sana ay malambot tulad ng sa isang ina, ay malupit na kumitil sa 6 na buhay. Tinanong ni Sujon ang ina, sino ba talaga ang unang taong pinatay niya? Pakiramdam ba niya ay masyadong nakakabagot ang buhay sa kulungan kaya naging tagapayo siya sa krimen ni Gugan? Ngunit kahit galit ang anak, hindi nagsalita si Jishin.
Hindi sumuko si Sujon, sa matatag na tono, idineklara niyang babalik siya para interogahin ang ina anumang oras. Habang nananatiling tahimik ang ina, isa pang kaso ng pagpatay ang muling naganap. Ang biktima sa pagkakataong ito ay isang propesor ng Academy of Music. Itinapon siya sa tubig at nalunod. Sa paligid ng bangkay ay may maraming salamin ng iba't ibang uri. Ang mga biktima kamakailan ay namatay lahat sa pagkalunod, kaya hula ni Sujon na ang salarin ay isang tao lamang. Sa crime scene, pinalibutan si Sujon ng mga reporter para tanungin at nakunan siya ng video. Ang video ay nakita ng ama ni Jisin, na lolo ni Sujon. Nag-alala ang lolo para sa apo, kaya tinawagan niya si Sujon para itanong kung nakipagkita ba itong muli sa kanyang ina. Hindi inaasahan, ang sumagot sa telepono ay ang asawa ni Sujon. Nang makita ito ng lolo, agad siyang nagbaba ng telepono, ngunit nagdulot ito ng kaba sa asawa ni Sujon. Napagtanto niyang may itinatago ang kanyang asawa. Pagkatapos ng hapunan, nilinis ng asawa ni Sujon ang kanyang sugat at nagparamdam na gusto niyang ibahagi ni Sujon ang kanyang iniisip. Ayaw niyang pasanin ng asawa ang lahat ng lungkot ng mag-isa. Ngunit nag-aalinlangan si Sujon, patuloy na inaaliw ang asawa at nagkunwaring walang problema. Ang kanyang asawang si Jongjon ay hindi mapalagay. Naghanap siya sa internet ng impormasyon tungkol sa aksidente sa sasakyan na binanggit ng asawa noon. Sinabi nito sa kanya na ang kanyang mga magulang ay namatay sa aksidenteng iyon. Gayunpaman, nang basahing mabuti ni Jongjon ang mga balita, natuklasan niyang parang walang babaeng biktima sa aksidenteng iyon. Kasama ang tawag ng lolo, naniwala si Jongjon na buhay pa ang ina ng kanyang asawa. Pinayuhan ng mga kaibigan si Jongjon na tanungin ng diretsyo ang asawa, ngunit hindi niya balak gawin iyon. Mula nang maging magkasintahan hanggang sa ikasal, hindi kailanman kusang binanggit ng asawa ang tungkol sa mga magulang nito. Kahit tanungin niya, palagi lang itong nagbibiro para umiwas. Pinayuhan ng kaibigan si Jongjon na kung masaya ang kanilang pagsasama, hindi na kailangang ungkatin ang nakaraan. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Jongjon at nagpa siyang pumunta sa puntod ng kanyang biyenan para tingnan. Sa loob ng villa sa bilangguan, binabantayan si Jisin ng 24 oras, tanging sa banyo lang ang walang kamera. Nagdahilang magbabanyo, pumasok si Jisin, binuksan ang takip ng kisame, at palihim na naglagay ng ilang dahon na itinago sa bibig. Sa paligid, isang pangkat ng mga mantis ang kumakain sa mga dahon. Si Jongjon at ang mga kasamahan ay puspusan sa pag-imbestiga sa kaso. Natuklasan nilang ang cellphone ng biktima ngayon ay tila kinuha ng salarin. Base sa tracking, nahanap ng pulisya ang signal ng cellphone ng biktima at nagmadaling pumunta roon. Ang pinagmumula ng signal ay isang abandonadong bahay, walang tao sa loob. Ang tingin ni Sujon ay naakit sa isang mababang dilaw na mesa. Hindi niya makakalimutan, noong bata pa siya, iginawa siya ng kanyang ama ng kaparehong mesa. Naalala pa ni Sujon, dati silang naglalaro ng bola ng kanyang ama sa bakuran. Noong oras na iyon, aksidenteng naisama ng kanyang ama ang bola sa loob ng balon. Maya-maya, nakahanap ang mga kasamahan ng isang banga ng tubig sa bahay. Sa loob ay may isang laro ang bola. Ang imahe sa harap niya ay tumugma sa alaala ni Sujon tungkol sa kanyang ama. Tama nga, matapos ang paghahanap, nakakita si Sujon ng isang balon sa bakuran ng bahay. Pagkabukas ng takip, natuklasan niya sa loob ng balon ang isang bangkay na nagsisimula ng mabulok. Ang bangkay ay ipinadala sa National Forensic Service para sa eksaminasyon. Agad ding natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng namatay. Ang biktima ay isang programmer ng isang EHI company na nawala 3 buwan na ang nakakaraan. Higit 20 taon na ang nakakalipas, sinimulan ng Police Department ang proyekto ng digitization ng crime data at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng lalaking ito ay sumali sa proyektong iyon. Base sa panahon, ang kumpanyang ito ay tiyak na lumahok sa digitization ng mga file ng kaso ni Jisin. Sa mas malalim na pagsusuri, mahihinuha na ang salarin ay kumuha ng mga dokumento tungkol sa kaso ni Jisin na tanging pulis lang ang nakakaalam sa pamamagitan ng taong ito. Ang forensic doctor ng institute ay nagulat ng resulta ng eksaminasyon sa pulisya. Nagsasabing ang kasong ito ay tila hindi katulad ng mga naunang panggagaya sa krimen. Ang mga nakaraang panggagaya sa krimen ni Jisin ay may mga pagkakatulad, gaya ng pagputol ng dila at pagkakalunod sa tubig. Ngunit ang biktima ngayon ay pinatay sa paraang tila pinaglalaruan gamit ang isang matalas na talim. Ganap na kakaiba sa dati. Ang mga sumunod na kaso ay saka lang ginamit ang pagkakataon para manggaya sa paraan ni Jisin. Ang pahiwatig na ito ay nagdulot kay Sujon ng matinding pagkabalisa. Noong gabing iyon, habang nagtatago sa lahat, mag-isang bumalik si Sujon sa lumang bahay kung saan siya nakatira noong bata pa. Binuksan niya ang balon na matagal ng selyado. Bumaba hanggang sa ilalim at laking gulat ng makatuklas ng isang kalansay. Sa tabi ng mga labi ay may isang singsing na pagtanto ni Sujon. Iyon ang singsing sa kasal ng kanyang ina mula pa noong maraming taon. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Sujon ng matinding sakit. Nahulaan na niya, ang kalansay sa harap niya ay ang kanyang ama, at ang salarin, walang iba kundi ang kanyang baliw na ina. Dinala ni Sujon ang singsing para harapin ang ina. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang anak, inamin ni Jisin ang katotohanan. Tama, ang taong patay sa ilalim ng balon ay ang asawa niya, ang ama ni Sujon. Gayunpaman, nangatwiran si Jisin na pinatay niya ang asawa para iligtas si Sujon. Lumalabas na ang asawa niya ay lasinggero araw-araw. Palaging naghihinala na ang asawa ay may kinakasamang ibang lalaki at madalas na nananakit. Binubugbog ang asawa. Isang gabi, ang lasing na asawa ay naghinala pa na ang anak ay hindi niya tunay na anak.
Noong oras na iyon, para protektahan ang anak, gumamit si Jisoo ng gunting para saksakin at patayin ang asawa. Hindi makapaniwala si Sujon sa mga sinasabi ng kanyang ina. Naalala niya ng malinaw kung gaano siya kamahal at inalagaan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Jisoo na ang alaala ni Sujon ay hindi kumpleto. Ang natatandaan lang niya ay ang itsura ng kanyang ama noong hindi pa ito lasing. Sa harap ng pag-uusisa ng anak, kalmadong inamin ni Jisoo. Matapos patayin ang asawa noong taong iyon, doon niya unang naranasan ang sarap ng pagpatay sa tao. Ngayon, nalulunod pa rin si Jisoo sa pag-alala sa kanyang ginawang pagpatay. Sa kanyang mga mata, ang pagpatay ay isa lamang trabaho, hindi iba sa paglilinis ng bahay. Nagitnit ang mga ngipin ni Sujon, tinawag ang ina na isang berdugong uhaw sa dugo, isang halimaw. Ngunit wala man lang kahit kaunting pagsisisi si Jisoo. Sa halip ay nanghihinayang pa dahil noong panahong iyon ay masyadong krudo ang kanyang paraan. Kaya nahihiya siyang sabihin ito sa mga pulis. Hindi na napigilan ni Sujon ang kanyang matinding galit. Akalain mo, ginamit ng kanyang ina ang mismong kamay ng anak para sakalin ang sarili nitong leg. Sa isang mukhang sabik at baliw, dahan-dahan niyang inaakit ang anak na patayin siya. Pinuntahan ni Sujon ang kanyang lolo para magtanong tungkol sa kanyang ina. Ang kwento ng lolo ay halos pareho lang sa mga bagay na alam na niya. Nakapag-asawa si Jisoo ng isang masamang lalaki na buong araw ay mapaghinala at nagsiselos ng walang basehan. Ang paglalaba lang ng asawa ng isang pulang damit ay sapat na para paghinalaan niya itong nangangaliwa. Ang relasyon sa pagitan ng lolo at ng anak na babae ay dati nang hindi mabuti. Kaya nakatingin lang siya mula sa malayo sa lahat ng nangyayari. Si Jae-shin mismo ang pumatay sa kanyang asawa at ang lolo ang tunay na saksi sa krimen. Ngunit gaano man kalayo ang kanilang relasyon, anak pa rin niya ito. Dahil gustong protektahan ang anak, pinili ng lolo na manahimik tungkol sa krimeng ginawa nito. Ngayon, patuloy na pinaaalalahanan ng lolo si Suhayon na huwag nang makialam sa mga bagay tungkol sa kanyang ina. Ituring na lang na patay na ang babaeng iyon, at huwag ding ipaalam kahit kanino ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Subalit, hindi nakikinig si Suhayon sa kanyang lolo. Kasabay ng mga kamakailang copycat na kaso, ang bilang ng mga pagpatay na may kaugnayan sa kanyang ina ay umabot na sa 10. Magiging payapa lang ang kanyang buhay kapag nahanap na ang salarin. Para imbestigahan ang kaso, muling pinuntahan ni Suhayon ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng mga dokumento tungkol sa mga taga-nayon sa kanilang bayan. Naniniwala si Suhayon na ang copycat na nakakagaya sa krimen ng kanyang ina ng eksakto ay malamang na isang kakilala mula sa dating bayan. Itinuro ni Suhayon ang isang lalaki sa dokumento at binanggit ang anak nito. Naalala niya na noong bata pa ay iniwan ang batang iyon ng kanyang ina at napilitang tumira kasama ang amang manginginom at madalas siyang tratuhin ng masama. Para mapansin, hindi nag-atubili ang bata na saktan ang sarili at madalas na tumatakbo sa bahay ni Suhayon. Itinuturing si Jae-shin bilang ina na palaging nag-aalaga sa kanya. Nabanggit din ni Jae-shin na noong araw na pinatay niya ang ama ng bata, nakita ng bata ang lahat. Nagsimulang ituon ni Suhayon ang kanyang hinala sa batang iyon na si Minjae. Ngayon ay nasa tamang edad na si Minjae, kasing edad ni Suhayon. Tinulaan ni Suhayon na para sa isang taong kulang sa pagmamahal tulad ni Minjae, si Jae-shin na nagprotekta sa kanya at tumulong sa pagpatay sa kanyang masamang ama ay marahil mas mahalaga pa kaysa sa tunay niyang ina. Marahil ito ang dahilan kung bakit sinadyang gayahin ni Minjae ang mga krimen ni Jae-shin. Habang nag-iimbestiga si Suhayon, ang kanyang asawa na si Eun-soo kasama ang kaibigan nito ay dinalaw ang libingan ng biyenan. Pagkatapos ay naglakad sa gilid ng sementeryo patungo sa isang bahay. Sabi ng kanyang asawa, dito ito tumira noong kabataan nito. Gayunpaman, matagal nang abandonado ang bahay na iyon. Bukod sa mga guho at mga bakanting kwadro ng litrato, walang nahanap si Eun-soo. Paglabas ng bahay, biglang nakaharap ni Eun-soo ang isang lasing na lalaki. Itinaas nito ang isang karit, tila may balak na atakihin ang dalawang babae. Mabuti na lang, ang kasamang kaibigan ay mabilis na naglabas ng pera at ibinigay sa lasing, sinabihan itong bumili na lang ng alak. Nang makaalis ang lasing, lumitaw ang anak nito. Humingi ng paumanhin para sa ama at ibinalik ang pera sa kanila. Nang marinig ni Eun-soo na hinahanap nila ang dating bayan ng kanyang asawa, prangkang nagtanong ang lalaki kung si Jae-shin ba ang kanyang biyenan. Nang mabanggit ang pangalang Jae-shin, nagpakita ang lalaki ng kakaibang pananabik. Sa labas, mukha siyang magalang at masigla. Pero sa likod, palihim siyang uminom ng gamot at pinagalitan ang amang nagpahiya sa kanya. Pumunta si Eun-soo at ang kaibigan sa hintayan ng bus, pero matagal na walang dumating. Sa sandaling iyon, dumating ang lalaki kanina lula ng sasakyan, inilabas ang litrato nila ni Jae-shin noong bata pa siya. Kinuhanan ni Eun-soo ng litrato ang larawan at inalok sila ng lalaki na sumabay na sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi nakita ng dalawang babae. Bago umalis, tahimik niyang itinabi ang isang stun gun sa likurang upuan. Hindi nagtagal, naihatid ng lalaki si Eun-soo at ang kaibigan nito ng ligtas. Sa harap ni Suhayon, nagpakita siya ng kabaitan at ipinakilala ang sarili bilang si Minjae. Nagkunwaring normal si Suhayon sa labas pero sa katunayan ay lihim na siyang nakikipag-ugnayan kay Dongho. Inutusan siyang sundan ang plaka ng kotse ni Minjae para matrack ang lokasyon nito. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Eun-soo si Minjae na manatili sa bahay para maghapunan. Hindi mapakali si Suhayon, tinanong ang asawa kung bakit ito pumunta sa kanyang bayan pero sumagot lang ito ng paimbabaw. Sa hapunan, patuloy na binabanggit ni Minjae ang nakaraan, lalo na ang kaso ng mantis. Nagpakita ng kuryosidad ang dalawang babae, kaya sinadyang ikwento ni Minjae ang buong istorya sa harap ni Suhayon. Sa kwento ni Minjae, ang mantis ay sugo ng katarungan, nagpaparusa sa masama. Isang taong napakabait, may malasakit at nakakaramdam sa sakit ng iba.
Ayon sa kanya, karapat-dapat lang mamatay ang mga napatay na iyon. Mariing tinutulan ni Suhayon ang mga salita ni Minjay. Iginiit na anuman ang dahilan ay hindi dapat pumatay ng basta-basta. Hindi inaasahan na biglang iniba ni Minjay ang paksa. Binanggit ang tungkol sa anak ng mantis sa harap mismo ng asawa ni Suhayon. Naguluhan at nabahala si Suhayon pero hindi ito napansin ni na Yunsu at ng kanyang kaibigan. Nagtaka ang dalawang babae kung bakit magkaedad sina Minjay at Suhayon pero kuya ang tawag nito sa kanya. Dahan-dahang ikinuwento ni Minjay ang dahilan. Noong bata siya, may isang beses na gumawa siya ng gulo at ina ni Suhayon ang nagbigay sa kanya ng mainit na yakap. Mula noon, itinuring na ni Minjay si Suhayon na parang kuya at ang ina nito bilang sariling ina. Lalong naging madamdamin ang pagkukwento ni Minjay na tila nagkukwento ng isang kapanapanabik na nobela. Si Suhayon lang ang nakakaalam sa tunay na layunin sa likod ng mga salitang ito ni Minjay. Kinagabihan, pagkaalis ni Minjay, muling tinanong ni Suhayon ang asawa kung bakit ito pumunta sa bayan niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Yunsu na magsabi ng totoo. Gusto lang niyang kumpirmahin kung patay na ba talaga ang ina ng asawa. Nagmatigas pa rin si Suhayon na itago ito sa paniniwalang kapag nakita ng asawa ang puntod ng ina ay hindi na ito maghihinala. Ngunit, binanggit ni Yunsu ang ayaw nitong magkaanak at naniniwalang may kinalaman ito sa pagiging malihim nito tungkol sa pamilya. Gustong amuhin ni Suhayon ang asawa pero sa pagkakataong ito, tila galit na talaga ito. Sa pag-aalala sa asawa, tiningnan ni Suhayon ang kifi, malapit doon at nakitang biglang lumitaw si Minjay sa ibaba ng kanilang gusali. Para protektahan ang asawa, determinasyon ni Suhayon na imbestigahan ang kasong ito hanggang dulo. Ipinadala ni Dongho ang rehistradong tirahan ng kotse ni Minjay at agad na nagmaneho si Suhayon papunta doon. Kasabay nito, inihatid ni Minjay ang kaibigan ni Yunsu pauwi. Pero pagkarating doon, sinadyang hawakan ng lalaki ang kamay ng babae, balak gumawa ng masama. Mabuti na lang at nanatiling kalmado ang kaibigan at agad na nakababa ng kotse. Pagkaalis ng babae, nagbago ang mabait na anyo ni Minjay at tumawa ng mapagmataas. Sinusundan ni Dongho si Minjay pero hindi niya akalain na matagal na itong alam ni Minjay. Dahil sa kawalan ng ingat, nawala niya ang bakas nito. Sa tinutuluyan ni Minjay, nakita ni Suhayon ang litrato ni Minjay kasama ang lapida ng kanyang ina. Nang alisin ang isang telang nakatakip, laking gulat niya nang makita sa ilalim ang mga miniature model na muling bumubuo sa mga eksena ng pagpatay na ginawa ng kanyang ina. Sa sandaling ito, lalong nakumpirma ni Suhayon na si Minjay ang sumusubaybay sa kanya at ang copycat killer. Pag-uwi ni Minjay, napansin niyang may pumasok na estranghero at nakipagpambuno kay Suhayon. Gayunpaman, matapos siyang mapigilan ni Suhayon, ngumiti pa si Minjay ng may kasiyahan. Nahulaan na niya na ang babaeng itinuturing niyang ina, ang mantis, ay hindi pa patay at nakita na ito ni Suhayon. Nang gabing iyon, dinala si Minjay sa istasyon ng pulis para tanungin pero mariin niyang itinatanggi ang krimen. Sa halip, matalas niyang napansin na ang ina ni Suhayon na si Jae-shin ang kahinaan nito. Tuwing nababanggit ang ina, nagagalit at hindi makapagpigil si Suhayon. Sa ilalim ng pagtatanong ni Suhayon, ibinigay ni Minjay ang kanyang schedule sa araw ng krimen. Pinatunayan nito ni Suhayon at nalamang noong oras na iyon, may matibay na alibi si Minjay. Kasabay nito, ang lalaking si Gokyeon sa ospital ay nagkamalay at nakatakas. Sa kasamaang palad, habang tumatakas, nabangga siya ng isang sasakyan. Nang mabalitaan ito, agad na hinarang ni Suhayon ang daan sa kalagitnaan. Sa oras na ito, malubha ang sugat ni Gokyeon, naghihingalong nagsalita kay Suhayon. Ayon sa kanya, sa katawan ni Suhayon ay dumadaloy ang dugo ng kanyang ina. Kaya sa kaibuturan ng buto ay tiyak na may likas na katangian ng isang mamamatay tao. Natigilan si Suhayon sa pinangyarihan nang dumating ang kanyang nasasakupan na si Kim. Pumanaw na si Gokyeon dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Naghinala si Kim na ang sasakyang nakabangga at tumakas ang nakapatay kay Gokyeon. Naniniwala siyang iyon ang tunay na salarin sa serye ng copycat ng mga kaso. Dahil alam ni Gokyeon ang tungkol sa unang kaso ng mantis, kaya kailangang patahimikin ang killer. Para itago ang kanyang relasyon kay Jae-shin. Inutusan ni Suhayon si Kim na huwag nang kikilos ng mag-isa sa susunod. Sa loob ng Bartolina para isagawa ang kanyang plano. Naglagay si Jae-shin sa kanyang bibig ng lason mula sa mga insekto na kanyang inaalagaan at nagkunwaring nahimatay. Akala ng gwardiya ay totoo ito kaya nagmadaling mag-spur. Sinamantala ang pagkakataon, inilipat ni Jae-shin ang lason mula sa kanyang bibig patungo sa gwardiya na naging sanhi ng pagkaparalisa ng buong katawan nito. Sa huli, ninakaw niya ang damit at pitaka ng gwardiya bago tumakas. Matapos makatakas, ang unang hinanap ni Jae-shin ay ang asawa ng kanyang anak ang manugang na hindi pa niya kailanman nakikita. Nagplano si Jae-shin na tumakas sa bilangguan para lang makita ang manugang na hindi pa niya nakikilala. Nang malaman na tumakas ang ina, ang unang lugar na naisip ni Suhayon ay ang kanyang sariling bahay. Kaya naman, nagmadali siyang umuwi at hinila ang asawa sa kanyang likuran para protektahan ito. Gayunpaman, sinabi ni Jae-shin sa kanyang anak na naikwento na niya ang lahat kay Yunsu tungkol sa pagsisinungaling ni Suhayon na patay na siya. Hindi alam ni Yunsu na si Jae-shin ay isang serial killer, kaya gusto pa rin niyang asikasuhin ng mabuti ang kanyang biyenan. Pero pinigilan ito ni Suhayon at nagpumilit na paalisin ang ina, hindi naman lumaban si Jae-shin. Pagkabalik nito sa kulungan, tinanong ni Suhayon ang kanyang ina kung bakit ito nagmaneho para patayin si Gokyeon. Tumakas si Gokyeon sa ospital at nabangga ng sasakyan at sigurado si Suhayon na ang kanyang ina ang may gawa. Hindi siya sumagot, sa halip ay tinanong niya si Suhayon kung bakit ayaw nitong magkaanak. Nag-aalala ka ba na mamana ng bata ang dugong mamamatay tao ng iyong ina? Patay na si Gokyeon, masaya ka ba talaga sa loob mo?
Dahil mula ngayon, mababawasan na ng isa ang taong nakakaalam sa iyong lihim. Ang sunod-sunod na tanong ng ina ay nagdulot ng pagkabalisa sa loob ni Suhayon. Nang umalis sa kulungan, tinanong niya ang senior na si Dongho, magkamukha ba talaga kami ng babaeng iyon? Pinirmahan ni Dongho na hindi sila magkatulad kahit kaunti. Pag-uwi sa bahay, hindi alam ni Suhayon kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang asawa. Subalit, hindi nagtanong ang asawa, sa halip ay tahimik siyang yakap ng mahigpit at inaliw. Bago matulog, ikinuwento ng asawa na madalas tawagin ni Suhayon ang kanyang ina habang nananaginip. Akala niya ay bangungot iyon, pero sabi ng kanyang asawa, boses iyon ng isang taong nangungulila sa ina. Nanahimik na lamang si Suhayon habang nahaharap ang asawa sa nakasara niyang puso. Hindi na sinubukan ni Yunsu na pilitin itong buksan. Marahan lang niyang sinabihan si Suhayon na humiga at matulog ng mahimbing. Kinabukasan, dahil sa malinaw na alibi, pinalaya na si Minjay. Personal na inihatid ni Suhayon si Minjay palabas ng istasyon at sinabihan na noon ay binalak ni Jae-shin na patayin ang tatay nito hindi para tulungan ang isang batang inaabuso, kundi para lamang masiyahan ang sarili nitong pagnanasang pumatay. Ang tinatawag na pagpuksa sa masama ay paraan lamang niya para gawing tama ang kanyang krimen. Pero kabaligtaran ang iniisip ni Minjay. Naniniwala siyang anuman ang ginawa ni Jae-shin, nananatili itong ina ni Suhayon at hindi iyon magbabago kailanman. Nakita pa ni Minjay ang tunay na nararamdaman ni Suhayon at sinabing miss na talaga nito ang kanyang ina. Hindi lang ito inaamin ni Suhayon dahil sa takot sa pagiging killer nito. Natatakot na ang pag-amin sa pangulila ay magdadala lamang ng higit na sakit. Ang mga salita ni Minjay ay parang suntok sa buhol sa puso ni Suhayon. Kaya agad siyang nagalit dahil ang mamamatay taong iyon ay aking ina. Kaya dapat ko bang itapon ang aking pagkatao para lang mangulila at magmahal sa ganoong klaseng ina? Umaasa si Suhayon na huwag nang purihin ni Minjay ang isang killer at huwag ding ikulong ang sarili nitong buhay. Kinabukasan, pinuntahan ni Yunsu si Minjay para itanong ang tungkol sa relasyon ni Suhayon at ng kanyang ina. Matapat na sumagot si Minjay na sa kanyang nakita. Iyon ay isang normal at napakasayang relasyon ng mag-ina. Matapos maalis si Minjay sa listahan ng mga suspect, nagsimulang mag-usap sina Suhayon at ang senior na si Dongho kung sino ang tunay na copycat killer. Sa kasalukuyan, ang tanging tao na kinausap ni Jae-shin sa loob ng kulungan ay si Gokyeon lang. Kaya bukod kay Gokyeon na pinatay na, sino pa ang maaaring nakakaalam sa lahat ng detalye ng kaso ng Mantis noon? Inisip ni Dongho na pagkatapos mangyari ang kaso, may isang doktor na sumuri sa mental na kondisyon ni Jae-shin. Naghinala siya na baka ang doktor na ito ang naglabas ng mga detalye ng diagnosis. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sila makakuha ng search warrant para sa doktor. Napilitan si Suhayon na pumunta ng mag-isa. Sinusubukang alamin mula sa kanya ang mga detalye ng mental evaluation noong taong iyon. Pero dahil sa etika ng trabaho, tumanggi ang doktor na magsalita. Mabuti na lang at nakapag-usap na sina Suhayon at Dongho bago pa man. Sakto namang nagpanggap ang senior sa labas ng klinika bilang pasyenteng naggagawa ng gulo, habang ang doktor ay napaalis sa loob. Mabilis na kinopya ni Suhayon ang data ng diagnosis mula sa computer nito. Matapos ang matagumpay na pagkopya ng dokumento, nakaramdam ng kaba si Suhayon. Hanggang ngayon, silang dalawa lang ni Dongho ang kumikilos ng mag-isa. Ang tungkol kay Jae-shin pati na ang ibang impormasyon sa investigasyon ay hindi ibinahagi sa ibang miyembro ng grupo. Medyo nag-aalangan si Dongho, natatakot na kung ibabahagi ang impormasyon. Ang espesyal na pagkakakilanlan ni Suhayon ay magiging sanhi ng pag-iwas sa kanya ng ibang miyembro. Mula sa mga dokumento ng diagnosis ng doktor, nalaman ni Dongho ang pangalan ng lola ni Suhayon o ang ina ni Jae-shin. Nakasaad sa dokumento na napilitang panoorin ni Jae-shin ang pagkamatay ng sariling ina. Para alamin ang nangyari noon, pinuntahan ni Suhayon ang kanyang lolo. Naalala nito na noong bata pa si Jae-shin, nagkaroon ng malaking sunog sa bahay at hindi na nakalabas ang kanyang ina. Noong oras na iyon, gustong sumugod ng batang si Jae-shin sa apoy para iligtas ang ina. Pero pinigilan siya ng ama kahit itaya nito ang sariling buhay. Para sa lolo, ang asawa niya ay lamon na ng apoy at ang tanging tao na mahahawakan at mapoprotektahan niya ay ang kanyang anak na babae. Ang anak na lang niya ang natira, pero matapos ang pangyayari, isinara ni Jae-shin ang kanyang puso sa ama. Naniniwala ang lolo na ang multo ng kabataang iyon ang naging sanhi kaya nakagawa ang anak ng malulubhang krimen. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Suhayon, hindi lang naman si Jae-shin ang nawalan ng magulang sa isang trahedya. Lahat ba ng mga batang iyon paglaki ay kailangang maging serial killer? Hinding-hindi malilimutan ni Suhayon noong araw na may nangyari sa kanyang ina. Ang kanyang lolo ang lumapit para umaliw at mag-alaga sa kanya. Ang lolo rin at si Dongho ang nagpalaki sa kanya hanggang sa maging ganap na tao. Kaya, sa mundo ni Sujon, sila ang kanyang tunay na magulang. Sa gitna ng investigasyon, nakatanggap si Sujo ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kinumpirma ng mga miyembro ng grupo na ito ang telepono ng isa sa mga biktima na pinatay ng manggagaya. Sa loob ng telepono ay may isang video lamang na nagpapakita ng malagim na eksena ng pagpatay sa mga biktima. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Inutusan ng misteryosong salarin si Sujon na ibigay ang telepono sa babaeng iyon. Naguluhan si Police Kim sa pangkat tungkol sa babaeng iyon at napagtantong may itinatago sina Sujon at ang nakatatandang si Dongho.
Sa harap ng pagtatanong ng mga miyembro, nagpasya si Sujon na ibunyag ang mga itinagong impormasyon. Inamin niya na tumutulong si Jishin sa investigasyon. Naniniwala si Sujon na ito na ang oras para magkaisa ang lahat. Hindi na nila maaaring itago pa ang impormasyon. Ang pagkakait ng impormasyon ni na Sujon at ng nakatatanda ay nagdulot ng kaunting galit sa mga miyembro. Tinanong ni Police Kim si Sujon kung may iba pa ba siyang itinatago maliban dito. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot si Sujon na wala na, hindi pa niya masabi ang ugnayan nila ni Jishin. Kahit galit, nagpasya pa rin si Police Kim na tulungan si Sujon at nagbigay ng mahalagang pahiwatig na natuklasan ng grupo. Ngayong araw, natuklasan nilang nagrehistro si Minjay sa isang dating API na tinatawag na Diyos ng Pag-ibig at napansin ang isang account na sinusubaybayan ni Minjay na napaka-espesyal. Bukod kay Minjay, ang 4 na biktima sa kasong ito ay pawang magkakaugnay sa taong ito. Naniniwala si Police Kim na ang susunod na biktima ay tiyak na nasa listahan ng sinusubaybayan ng account na ito. Nakipag-ugnayan sina Sujon at ang nakatatandang si Dong Ho kay Minjay tungkol sa misteryosong account. Naalala ni Minjay ang taong ito at sinabing isa itong masugid na tagahanga ng kanyang comics. Pinagsabihan ni Dong Ho si Minjay na kung makipag-ugnayan ang taong iyon, dapat agad itong itawag sa kanila. Upang mahanap ang misteryosong manggagaya, dinala ni Sujon ang buong grupo sa bilangguan upang makita si Jishin at ipakita ang video na ipinadala ng salarin. Matapos panoorin, tiniyak ni Jishin na ang salarin ay isang taong may sobrang kumpiyansa sa sarili at naniniwalang hindi mahuli. Siya ay taong may pagnanais na magpasikat at labis na kapalaluan, sang-ayon din si Sujon sa kanyang ina. Nagplano siya na gamitin ang katangiang ito para magkamali ang salarin. Gaya ng hula ni Sujon, mabilis na nag-video call ang salarin kay Jishin. Siyempre, ang kabilang linya ay isang itim na screen lamang. Matapos makumpirmang si Jishin ang kausap, sa wakas ay nagsimula na ang formal na pag-uusap ng salarin. Buong pagmamalaki niyang idineklara na ang lahat ng kanyang inspirasyon ay nagmula sa Mandarangkal. Ibinunyag pa niya kay Jishin na ngayong gabi sa huling tagpo ay may isa pang mamamatay. Nang marinig ang tungkol sa huling tagpo, nahinuha ni Sujon na ang susunod na biktima ay maaaring may trabahong may kaugnayan sa pelikula o teatro. Gaya ng inaasahan, sa listahan ng salarin ay may isang mang-aawit ng opera at ang kanyang pagtatanghal ay ngayong gabi. Agad na pumunta si Sujon at ang grupo sa teatro upang mag-imbestiga. Ngunit nang matapos ang palabas, biglang nawala ang mang-aawit ng walang bakas. Hanggang sa matagpuan siya ni Sujon, nakita niya itong gumagamit ng gamot sa loob ng sasakyan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sujon na mali ang kanyang target. Ang biktima ng salarin ay ibang tao. Kasabay nito, upang tulungan si Sujon, kusang nakipag-chat si Minjay sa misteryosong account at nakipagkita sa kanyang studio. Nang maramdaman ni Sujon na may mali at nagmamadaling pumunta sa studio ni Minjay, natuklasan niyang malubha itong nasugatan ng salarin, nasa bingit ng kamatayan. Pinatay si Minjay ng salarin at natagpuan ni Sujon ang voice message na iniwan ni Minjay para sa kanya. Sa katunayan, hanggang sa huling sandali, itinuring ni Minjay si Sujon na parang kapatid at laging gumagawa ng paraan para matulungan itong mahuli ang salarin. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Sujon, yumukod siya sa harap ng kanyang inang si Jishin, nakiusap na tulungan ang pulisya na mahuli ang salarin. Sumang-ayon si Jishin at kinabukasan, sa ilalim ng pagsasaayos ng pulisya, muli niyang kinausap ang salarin sa telepono. Sa buong tawag, patuloy siyang nanunukso, kinukutya ang kabilang panig na isang talunan dahil kahit ang panggagaya sa kanya ay hindi magawa ng tama bago niya binaba ang tawag. Nag-alala ang mga miyembro ng pangkat, ngunit si Sujon lamang ang nakakaunawa sa balak ng kanyang ina. Gaya ng inaasahan, matapos magbilang ni Sujon hanggang 3, tumawag muli ang salarin. Video call ito at syempre, ang salarin ay nakamaskara at binago ang boses. Ipinagmalaki niya na ginagaya niya ang ika-4 na kaso na ginawa ni Jishin. Upang magaya si Jishin, naghanda ang salarin ng kumpletong kagamitan sa pagpatay. Nang matapos ang video call, agad na inutusan ni Sujon ang mga miyembro na suriin ang imahe sa video upang mahanap ang lokasyon. Mabilis na tinukoy ng mga miyembro ang address batay sa impormasyon sa imahe. Ito ay isang hotel. Bago umalis, pinaalalahanan ni Jishin si Sujon na huwag isiping mahuhuli ang tao nang walang dadalong dugo. Kung gusto niyang mahuli ang salarin, kailangan niyang mag-isip na gaya niya. Habang papunta ang mga pulis sa hotel, muling nag-video call ang salarin kay Jishin. Sa pagkakataong ito, sa video ay may kasama ng biktima na tinatarget ng salarin. Ang biktima ay nakatali, habang ang salarin naman ay mayabang na nagmamalaki kay Jishin. Dumating ang mga pulis sa hotel, matapos magtanong-tanong ay nalaman nilang ang imahe sa video ay mula sa isang suite room ng hotel. Ang bawat palapag ng hotel ay may higit 50 katulad na silid. Inutusan ni Sujon ang mga miyembro na itaboy ang special forces at hatiin sa 2 direksyon para maghanap. Ayon sa plano, patuloy na nakikipag-video call si Jishin sa salarin, sinusubukang patagalin ang oras para sa mga pulis. Gayunpaman, ang paghahanap ng pulisya ay hindi naging madali. Halos nahanap na nila ang lahat ng silid, ngunit hindi pa rin nakikita ang anino ng salarin. Nag-aalala si team leader Kim na baka mamatay ang biktima. Inaasahan niyang pipindutin ni Sujon ang alarm bell ng mas maaga.
Bihirang magalit si Sujun. Kung pipindutin ang kampana, tatakas ang salarin. Upang mahuli ang tao, kailangan niyang hayaang dumanak pa ang dugo ng biktima. Sa pag-alala sa bili ni Jishin, naalala ni Sujun na ang ika-4 na biktima ay pinatay ng kanyang ina sa isang silid sa ika-4 na palapag. Sa pag-iisip nito, tumakbo si Sujun sa katulad na silid sa ika-4 na palapag. Gayunpaman, sa video, ang salarin ay malapit ng tumira ng nakamamatay na dagok sa biktima. Upang protektahan ang biktima, pinindot ni Team Leader Kim ang alarm bell bago pa man makapasok si Sujun sa silid. Nang tumunog ang alarm, ang mga bisita sa hotel ay nagpanik at nagtakbuhan palabas. Ang salarin ay nagpanggap din bilang isang ordinaryong bisita at humalo sa karamihan upang makatakas. May tinarget na isang tao si Sujun at hinabol ito. Hindi inaasahan na nang mahabol sa isang madilim na sulok, siya naman ang binugbog ng malupit ng kalaban. Nasugatan si Sujun, ang biktima na buhay pa ay dinala rin sa ospital. Nag-imbestiga ang mga miyembro ng pangkat at kinumpirma na ang biktima sa pagkakataong ito ay isa ring follower ng misteryosong netizens. At kasabay nito ay manager ng hotel na ito. Kasabay nito, ang mga kakaibang reaksyon ni Sujun nitong mga nakaraang araw. Ang ugnayan kay Minjay at ang espesyal na saloobin kay Jishin ay nagdulot ng hinala kay Team Leader Kim. Kaya naman, tahimik na inutusan ni Team Leader Kim ang kasamahan na imbestigahan si Sujun. Pagkatapos noon, muling pumunta si Sujun sa Villa Prison upang makipagkita kay Jishin. Naniniwala siya na sinusubukan ng salarin na muling likhain ang pinangyarihan ng krimen ni Jishin, 23 taon na ang nakakaraan at umaasang maikukumpara ni Jishin ang mga dokumento ng dalawang kaso para makita kung may pagkakaiba. Habang tinitingnan ni Jishin ang mga dokumento, humuhuni siya ng isang kanta. Naalala ni Sujun na ito ang kantang kinakanta ng kanyang ina noong dinala siya sa dagat para maglaro noong bata pa at ito rin ang kantang madalas nitong kantahin kapag pumapatay. Sa video sa hotel, ang salarin habang kumikilos ay kumanta rin ng eksaktong kaparehong kanta. Kung alam ng salarin ang kantang ito, nagpapatunay ito na noong pumatay si Jishin noon. Ang salarin ay naroon sa pinangyarihan at nakakita ng personal. Nahinuha ni Jishin na hindi nagsumbong ang salarin sa pulisya noon dahil tinulungan niya itong tuparin ang hiling nito. Sa madaling salita, ang isa sa mga taong pinatay ni Jishin ay tiyak na may emosyonal na koneksyon sa salarin. Matapos suriin ang mga dokumento noon, sinabi ni Jishin na 2 sa mga sugat sa katawan ng ika-4 na biktima ay hindi siya ang may gawa. Inakala ni Jishin na nang kumilos siya, marahil ay may taong nagtatago sa aparador. Naghintay na umalis siya bago sinaksak pa ng ilang beses ang biktima. Ipinapakita ng mga dokumento na ang biktima ay may asawa at isang anak na lalaki. Dahil dito, naalala ni Jishin ang isang batang lalaki na nagngangalang Kang Jungho sa nayon noon. Ang batang ito ay madalas may yakap na patay na pusa na parang manika. Ang ama ng bata ay ang ika-4 na lalaking pinatay ni Jishin, isang halimaw na tao. Madalas gumagamit ng mga malupit na paraan para tratuhin ang kanyang anak, hanggang sa sinira pa ang isang bahagi ng ilong ng bata. Sigurado si Jishin na ang salarin ay si Kang Jungho na ngayon ay matanda na. Para kay Kang Jungho, tinulungan siya ni Jishin na patayin ang halimaw na ama. Kaya naman naging mausisa siya tungkol sa kanya at mula roon ay nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ni Sujun. Ipinaalala ni Jishin kay Sujun na bantayan ang kaligtasan ng kanyang asawa. Nag-alala si Sujun na baka saktan ni Kang Jungho ang kanyang asawa, kaya nagmamadaling nakipag-ugnayan kay Senior Choi. Humihiling na ayusin ang mga magbabantay sa kanyang asawa. Natuklasan ng mga miyembro ng pangkat ng investigasyon na ang record ni Kang Jungho ay huminto lamang sa isang AV card mula ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon ay naglaho na siya na parang bula. Wala siyang rehistradong tirahan, wala ring anumang impormasyon sa mga pinamili. Malinaw na pagkatapos dumanas ng isang malaimpyernong pagkabata. Si Kang Jungho ngayon ay tiyak na ganap ng nagbago. Nabubuhay ng pilit sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Pumunta si Sujun at si Team Leader Kim sa nursing home kung saan nananatili ang ina ni Kang Jungho. Gayunpaman, ang babaeng ito ay halos nawala na sa isip. Laging nagsasalita ng mga bagay na hindi malinaw. Ngunit nalaman ni Sujun mula sa isang tagapag-alaga na mayroon lamang isang batang babae na dumalaw sa ina ni Kang Jungho. Sayang at ang surveillance camera noong oras na iyon ay sira. Ngunit sigurado ang receptionist na ang taong iyon ay isang babae. Sinubukan ni Sujun na pagdugtong-dugtungin ang mga malalabong salita ng ina ni Kang Jungho at natuklasan na kahit may problema ito sa mental. Kung pagsasama-samahin ang kanyang mga sinasabi, iyon ang katotohanan. Binanggit ng ina ni Kang Jungho ang tungkol sa pusa at pag-aayos ng mukha. Nahinuha ni Sujun, ang mga karanasan noong kabataan ang nagtulak kay Kang Jungho na magkaroon ng malubhang antisocial personality na humantong pa sa gender identity disorder. Sinubukan niyang maging babae sa pamamagitan ng paglalagay ng makeup o marahil upang makatakas sa masakit na kabataan. Malaki ang posibilidad na nagpa-sex reassignment surgery si Kang Jungho upang ganap na maging isang babae. Kung gayon, ang taong pumunta sa nursing home para bumisita sa ina ay si Kang Jungho mismo. Ang puntong ito ay tila tumutugma sa resulta ng investigasyon ng 2 pang miyembro ng pangkat. Nalaman nila mula sa katrabaho ng manager ng hotel na muntik ng mabiktima na kamakailan ay nakipag-date ito sa isang magandang babae sa pamamagitan ng isang dating api. Nang sila ay naging malapit, patuloy siyang pinipilit ng babae na sakalin siya. Hiningi pa nito na patayin siya.
na sinasabing ang kanyang kamatayan ay makapagliligtas sa maraming tao. Gamit ang mga pahiwatig na ito, itinuon ni Sujon at ng pangkat ang investigasyon sa mga plastic surgery hospital at nagplano na hanapin si Kang Jung-ho matapos itong magpa-transgender. Sa wakas, isang nurse sa isa sa mga ospital ang nagbunyag kay Sujon na nakilala niya si Kang Jung-ho. Ayon sa nurse, karamihan sa mga pasyenteng gustong magpa-transgender ay upang makatakas sa kanilang biological gender, upang maghanap ng kaligayahan. Ngunit iba si Kang Jung-ho, naalala pa ng nurse na bumulong si Kang Jung-ho sa sarili na ang mga tao ay hindi mag-iingat laban sa mga babae. Mabuti na lang, dala ang mga pahiwatig na nakuha, bumalik si Sujon sa istasyon ng pulisya. Hindi inaasahan, ang lahat ng miyembro ng pangkat ay tahimik, ang kapaligiran ay napakabigat. Inabutan ni Team Leader Kim si Sujon ng isang larawan. Ito ay ang larawan ni Jisin, Minjae, at Sujon mula mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sa mga nakaraang araw, naimbestigahan ng buong pangkat ang ugnayang mag-ina ni Sujon at Jisin. Sinisi ng lahat ang pagsisinungaling ni Sujon, lalo na si Team Leader Kim. Naniniwala siya na ang isang taong tulad ni Sujon ay hindi nakarapat-dapat na maging pinuno nila. Sa sandaling ito, nagdala si Dong-ho ng isa pang masamang balita, ang manager ng hotel ay hindi na nakaligtas. Lalo pang sumama ang loob ni Team Leader Kim kay Sujon, sa pag-iisip na kung hindi lang dahil sa pagpupumilit ni Sujon na mahuli ang salarin. Marahil ay hindi namatay ang lalaking iyon. Iniwasan si Sujon ng kanyang mga kasamahan, kaya umuwi siyang mabigat ang loob. Inamin niya ang buong katotohanan sa kanyang asawa na si Jisin ang serial killer na kilala bilang praying mantis. Nang malaman na ang biyena na bumisita sa kanya noong isang araw ay isang nakakatakot na mamamatay tao. Sobrang nagulat ang asawang si Jongjong, puno ng takot ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Sujon sa asawa na ang dahilan kung bakit ayaw niyang magkaanak ay dahil sa kanyang ina. Dahil natatakot siyang mamana ng kanyang anak ang dugo ng isang halimaw. Natatakot din siya na sa kanyang sariling buto ay katulad din siya ng kanyang ina, isang halimaw na uhaw sa dugo. Ipinagtapat ni Sujon ang lahat ng sikretong matagal na niyang itinatago sa kanyang asawa. Sa gitna ng pagkabigla, natuklasan ni Jongjong, ang kanyang asawa, na siya ay buntis. Dahil dito, naging napakakomplikado ng nararamdaman ni Jongjong. Dahil ang ina ay isang serial killer at ang kanyang asawa ay noon pa man ay wala nang balak magkaanak. Ikinuwento ni Jongjong ang kanyang pagbubuntis sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kaibigan naman ay nagpakita ng labis na paghanga, pakiramdam niya ay napakaganda ng magkaroon ng isang pamilya. Dahil sa tindi ng gulat, nagpa siya si Jongjong na manuluyan muna sa bahay ng kaibigan ng ilang araw. Sa unang araw, binalak nilang dalawa na dumalo sa burol ni Minjae. Hindi mapakali si Sujon kaya siya na mismo ang naghatid sa kanyang asawa. Matapos ang burol, ipinakita ni Sujon sa asawa ang isang larawang iginuhit ni Minjae. Ipinapakita sa guhit si Jisin na nasa dalampasigan kasama sina Sujon at Minjae noong bata pa sila. Kahit hindi sila magkadugo, itinuring ni Minjae si Jisin bilang sariling ina, ngunit kabaligtaran ito para kay Sujon. Sa loob ng maraming taon, lagi niyang iniiwasan ang pag-amin sa ugnayang mag-ina nila ni Jisin. Sumali siya sa pangkat ng investigasyon dahil sa wakas ay nagpa siya siyang harapin ang nakaraan, hindi niya akalaing magkakaganito ang lahat. Malambing na inalo ni Jongjong ang asawa, wala iyon, magiging maayos din ang lahat. Kinagabihan, matapos ihatid ang asawa, nakatanggap si Sujon ng tawag mula kay Dong-ho. Ipinabatid ng nakatatanda na may natuklasan na naman silang bagong biktima, sa pagkakataong ito ay isang psychiatrist. Dati nang naghinala si Sujon na ang mismong doktor na ito ang naglabas ng detalye ng psychiatric evaluation ni Jisin at nakuha ng salaring si Kang Jung-ho ang impormasyon tungkol sa mga kaso ng praying mantis mula sa kanya. Ayon sa investigasyon sa pinangyarihan, nagmadali si Kang Jung-ho sa pagkakataong ito at binura ang lahat ng datos sa computer ng doktor. Malinaw na ito ay isang pagpatay upang patahimikin ang saksi. Hinimok ni Dong-ho si Sujon na bumalik sa pangkat, ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Iniisip niyang namatay si Minjae dahil sa kanya. Kinumbinsi ni Jongjong ang asawa, naniniwala siyang ipinanganak siya para maging pulis at hindi pwedeng sumuko sa gitna ng laban. Dahil sa paghikayat ng asawa, sa wakas ay naisantabi ni Sujon ang pagsisisi at nagpa siyang bumalik sa pangkat. Mula nang umalis ang kanyang anak sa pangkat, hindi na nakikipagtulungan si Jisin sa pulisya. Sa sandaling ito, sa piitan, kahit ano pa ang sabihin ni Team Leader Kim, tumatanggi pa rin si Jisin na tumulong at ibinaling pa ang usapan sa kanya. Alam niya na may anak na lalaki si Team Leader Kim, ngunit matapos ang diborsyo, hindi niya ipinaglaban ang kustodya at ipinaubaya ito sa dating asawa. Nabasa ni Jisin ang kalooban ni Team Leader Kim na nagsasabing pinili iyon ng bata, pero ang totoo, natatakot siyang hindi kayang panindigan ang responsibilidad ng isang ina. Mula noon, itinuring ni Team Leader Kim na ang trabaho ang kanyang lahat dahil kung pati trabaho ay hindi niya magawa ng tama, hindi niya mapapatawad ang sarili sa pag-iwan sa kanyang anak. Ayon kay Jisin, ang pagmamadali ni Team Leader Kim ay katulad ng pagmamadali ng kanyang anak na si Sujon. Upang patunayan na iba siya sa kanyang inang mamamatay tao, ginawa ni Sujon ang lahat para maging pulis. Hiniling ni Jisin kay Team Leader Kim na dalhin si Sujon. Naniniwala siyang ang dalawang taong parehong nagmamadali ay dapat magtulungan sa investigasyon. Dahil sa mga salita ni Jisin, nagpakumbaba si Team Leader Kim at inimbitahan si Sujon na bumalik sa pangkat. Umabot na sa ganito ang sitwasyon, hindi na maaaring hayaang madagdagan pa ang biktima.
Naniniwala siyang magiging mahusay na pulis si Sujon, gagamitin ang kakayahan sa paglutas ng kaso para patunayan ang lahat. Matapos sumali muli ni Sujon sa pangkat, pumayag na rin si Jishin na makipagtulungan. Muli niyang kinontak ang salaring si Kang Jung-ho. Binanggit ni Jishin ang doktor na pinatay ni Kang Jung-ho at kinutya na siya ay isa lamang mahinang tao na naglalabas ng galit ng walang kabuluhan. At hinding-hindi karapat-dapat na maging manggagaya niya. Ang mga salitang ito ang nagpagalit kay Kang Jung-ho. Sa kanilang pag-uusap, inamin niya ang kanyang pagkakakilanlan at ipinagyabang na dapat magpasalamat si Jishin sa kanya. Dahil ang kanyang anak na si Sujon ay may masayang buhay ngayon, lahat ay utang sa kanya. Sa sobrang galit, sumumpa si Kang Jung-ho na sisirain niya ang lahat ng mahahalaga kay Jishin. Ang pagkakakilala sa asawa ang simula ng kanyang masayang buhay. Natatandaan niya itong mabuti. Noong taong iyon, ang mismong matalik na kaibigan ni Jongjon ang nagpakilala sa kanya rito. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Sujon ng isang masamang pangitain. Ngunit sa sandaling ito, ang telepono ng asawa at ng matalik na kaibigan ay hindi makontak. Pumunta ang mga miyembro ng koponan sa bahay ng kaibigan, ngunit matagal na siyang naglaho. Samantala, minamaneho ng matalik na kaibigan ang sasakyan kasama si Jongjon. Nang dumaan ang kotse sa isang gasolinahan, napansin ni Jongjon na ang kanyang telepono ay biglang namatay nang hindi alam ang dahilan. Matapos i-restart ang unit, nakita niya ang maraming agarang mensahe mula sa kanyang asawa. Kinumpirma ni Sujon na ang matalik na kaibigang iyon ay si Kang Jung-ho matapos magpa-sex change. Ang nanggagaya na pumatay kay Min-jae at sa marami pang iba. Hinimok niya ang asawa na mabilis na tumakas, si Jongjon ay lubos na natakot. Habang nagkakarga ng gasolina ang kaibigan, mabilis na nakipag-ugnayan si Jongjon sa asawa. Papunta na si Sujon at sinabihan ang asawa na agad na lumayo sa matalik na kaibigang iyon. Tahimik na nagtago si Jongjon sa isang abandonadong bodega sa tabi ng gasolinahan. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating ang mga nagpapatrolyang pulis sa utos ni Sujon. Inihatid ng pulis si Jongjon sa kotse, ngunit hindi inaasahang biglang binangga sila ng matalik na kaibigan. Agad-agad, sa harap ni Jongjon, malupit niyang pinatay ang pulis. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinakita na rin ng matalik na kaibigan ang kanyang tunay na mukha. Sa mukhang puno ng pananabik, ipinakilala niya ang sarili kay Jongjon. Ang hinala ni Sujon ay ganap na tama, siya nga si Kang Jung-ho. Nang dumating si Sujon at ang koponan, parehong naglaho sina Kang Jung-ho at Jongjon. Ang baril ng pulis ay kinuha rin ni Jung-ho. Kasabay nito, tumawag si Kang Jung-ho kay Sujon. Sa kabilang linya, tumawa siya ng parang baliw at inaming dinukot niya si Jongjon. Kasabay nito ay ipinagmalaki niyang may iniwan siyang regalo para kay Sujon sa loob ng kotse. Natuklasan ni Sujon sa loob ng kotse ang pregnancy test ng kanyang asawa. Nang makita ang dalawang pulang guhit, lalo siyang natakot at nabalisa. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Jung-ho, ang boses ay puno ng pag-aalala. Humingi ng tulong sa nakatatanda na imbestigahan ang lahat ng lugar na may kaugnayan kay Kang Jung-ho. Sa oras na ito, si Jongjon ay dinala na ni Kang Jung-ho sa isang hindi malamang lugar, para sa isang taong baliw na tulad ni Kang Jung-ho. Ang pagpapakilala kay Jongjon kay Sujon noon ay paraan ng pagtanaw ng utang na loob kay Jishin. Dahil tinulungan siya noon ni Jishin na patayin ang kanyang hayop na ama. Kinabukasan, muling nag-video call si Kang Jung-ho kay Jishin. Sa pagkakataong ito, hayagan na niyang ipinakita ang kanyang mukha. Ang lugar sa video ay ang lihim na kuta ni Kang Jung-ho. Sa loob ay naroon ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pag-oopera. Mula noong bata pa, sa tuwing pinahihirapan siya ng kanyang ama, kumukuha si Kang Jung-ho ng mga aso at pusa upang patayin at operahan. At ngayon, balak niyang gawin ito sa isang buntis na si Jongjon. Sinubukan ni JC na protektahan ang kanyang manugang. Pinayuhan niya si Kang Jung-ho na kung hindi ito nasisiyahan ay sa kanya na lang ibuhos ang galit. Pumayag si Kang Jung-ho na ngakong pakakawalan si Jongjon. Ngunit bilang kapalit, dapat personal na pumunta si Jason sa kanyang lihim na kuta. Nalagay si Sujon sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa isang panig ay ang asawa at ang anak sa sinapupunan, sa kabilang panig ay ang ina. Hindi niya alam kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang ina bilang kapalit. Desidido si Jason na pumunta. Para sa kanyang krimen na pagpatay sa maraming tao, wala siyang naramdamang pagsisisi. Tanging ang anak na si Sujon lang ang hindi niya kayang bitawan. Sa koponan, may mga taong hindi nagtitiwala sa pinunong si Sujon. Nag-aalala sila na kung magkaroon ng aberya sa palitan. Kapwa ang mga serial killer na sina Kang Jung-ho at Jason ay makakatakas. Sa kabilang banda, ang pinunong si Kim ay matatag na pumanig kay Sujon. Bagamat dati ay maraming hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Palagi siyang naniniwala na ang kanyang pinuno ay isang matapat na pulis. Ang hepe ng pulisya ay nagpakita ng hindi pagsang-ayon sa plano ng palitan. Kahit na iniutos kay Dungho na umalis sa investigasyon, ngunit hindi pumayag si Dungho. Lumalabas na maraming taon na ang nakalilipas noong siya ay isang patrolman pa lamang. Narinig mismo ng kanyang mga tainga ang tunog ng pagbugbog ng ama kay Kang Jung-ho. Ngunit noong oras na iyon ay hindi niya sinira ang pinto para pumasok. Kaya naman ngayon, sa loob niya ay labis ang kanyang pagsisisi. Kung hinarap niya sana ito ng maayos noong oras na iyon, kung ginampanan niya lang ang tamang tungkulin ng isang pulis, marahil ang sunod-sunod na trahedya sa huli ay hindi nangyari. Kaya naman, ngayon, dapat niya mismong tapusin ang lahat ng ito. Hindi makumbinsi ng hepe si Dungho. Ngunit kasabay nito ay palihim na nag-utos kay Pinunong Kim at sa iba pang miyembro ng koponan. Inutusan niya silang kumilos ng mag-isa, sa sandaling masiguro ang kaligtasan ng bihag, upang pigilan ang kriminal na gawain ni Kang Jung-ho. Maaari nilang barilin si Jason kung kinakailangan, matapos maayos ang lahat ng bagay.
Inilabas si Jason mula sa villa kung saan siya nakakulong, sa ilalim ng pagbabantay ng pulisya upang isagawa ang plano sa pagpapalitan ng bihag. Ang kalooban ni Sujon ay lubos na komplikado. Nangako siyang magbabantay sa malapit. Hindi niya hahayaang si Jason, ang kanyang ina, ay mapahama. Sa katunayan, palihim na binigyan ni Sujon ang kanyang ina ng susi ng posas. Sa labas, matapos tulungan ang ina na isara ang zipper ng jacket, opisyal na nagsimula ang operasyon. Ayon sa hiling ni Kang Jong-ho, dapat mismong si Sujon ang sumama sa kanyang ina upang makipagkita rito. Sa ilalim ng pag-eskorte ni Sujon, nagtagpo na sina Jason at Kang Jong-ho. Bago ang palitan, tahimik na pinaalalahanan ni Jason si Sujon na barilin agad kapag ligtas na si Jongjon. Tinupad ni Kang Jong-ho ang pangako at mabilis na pinakawalan si Jongjon. Gayunpaman, bago pa man makapag-react si Sujon, mabilis na siyang naglaho kasama si Jason mula sa paningin ng mga pulis. Sugatan si Jongjon, kaya nagmamadaling binuhat ni Sujon ang asawa sa kotse. Samantala, sinira ni Kang Jong-ho ang tracking device sa katawan ni Jason. Habang nagpapaputok ng baril sa mga pulis ay dinala niya si Jason sa kanyang lihim na kuta. Hindi mahanap ng mga pulis ang pinagtataguan ni Kang Jong-ho. Sa lihim na kuta, ipinagtatapat ni Kang Jong-ho ang kanyang nararamdaman kay Jason. Simula nang tulungan siya ni Jason na alisin ang kanyang hayop na ama, itinuring na niya si Jason bilang idolo at kanyang ina. Naniniwala siya na ang isang taong tulad ni Jason ay dapat siyang mahalin at makasama at naniniwalang siya lang ang tanging tao sa mundo na hindi magtataksil sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpaubaya si Jason. Kailanman ay hindi niya itinuring si Kang Jong-ho bilang anak na lalaki o babae. Tinuyan niya ang mga pagkakamali nito sa pagpatay at pinayuhan itong sumuko ng may mukhang puno ng paghama. Galit na galit si Kang Jong-ho hanggang sa nawalan ng kontrol. Bigla, nagawa ni Jason na tanggalin ang posas at muling binihag ito. Ngunit kasabay nito, hindi pinatay ni Jason si Kang Jong-ho kundi binaril lang siya sa binti. Pagkatapos nyon, binalak niyang iwan ito para bumalik sa bilangguan. Sinubukan ni Kang Jong-ho na mangumbinsi, umaasang hindi aalis si Jason. May alam siyang isang lihim na daanan na hindi kailanman matutuklasan ng mga pulis. Kailangan lang lumisan doon para makasama si Jason sa isang malayang buhay. Gaya ng inaasahan, matapos makita ang mga bagay sa loob ng kahon, huminto sa paglalakad si Jason. Dinala ni Sujon ang asawa sa ospital. Maayos ang kalagayan niya at ligtas ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang marinig ang tibok ng puso ng anak, may kislap ng pag-asa sa mga mata ni Sujon. Ibinunyag ni Jongjon kay Sujon ang mga pahiwatig tungkol sa lugar kung saan siya dinukot. Base sa mga detalyeng ito, nakatagpo si Sujon ng isang abandonadong amusement park. Sa dilim, sumugod si Kang Jong-ho, tinutukan ng baril si Sujon at sinabing umalis na si Jason gamit ang lihim na daanan. Nang makitang malapit ng kumilos si Kang Jong-ho laban sa kanya, sa isang napakakritikal na sandali, dumating sa tamang oras si Pinunong Kim at hinarang ang kanyang pag-atake. Habang nagbubuno ang dalawa, binaril ni Sujon si Kang Jong-ho mula sa likod. Napatay si Kang Jong-ho at hinimok ni Pinunong Kim si Sujon na habulin si Jason. Dahil nakatakas si Jason, nabigo ang plano ng mga pulis. Kumilos si Sujon nang mag-isa nang hindi ipinapaalam sa pulisya. Kaya itinuring siyang tumulong sa pagtakas ni Jason at pareho silang pinaghahanap. Nakipag-ugnayan si Dong-ho kay Sujon, pinaalalahanan siya sa kasalukuyang sitwasyon at pinayuhang huwag nang kumilos ng mag-isa. Tinanong ni Sujon ang nakatatanda kung bakit ito mabait sa isang mamamatay tao na tulad ni Jason at kung bakit siya inalagaan sa loob ng maraming taon. Matapat na sumagot ang nakatatanda na kung isasantabi ang posisyon ng isang pulis. Mula sa personal na pananaw, hindi niya iniisip na nagkamali si Jason. Masasamang tao lang ang pinapatay ni Jason at dahil doon ay maraming nailigtas. Kaya naman, mayroon siyang habag para kay Jason. Matapos makuha ang sagot ng nakatatanda, sa tulong ng mga kasamahan, palihim na pumasok si Sujon sa bahay ni Kang Jong-ho para maghanap ng mga pahiwati. Pagkatapos ng sandaling paghahanap, nakakita si Sujon ng isang salamin at natuklasan ang isang lihim na daanan sa likod nito. Ang daanan ay patungo sa isang silid na puno ng mga dokumento tungkol sa kasong mantis at mga larawan ng mga kasong ginaya ni Kang Jong-ho. Binuksan ni Sujon ang computer sa tabi at nahanap ang record ng diagnosis sa pag-iisip ni Jason na nalik. Sa video, sumasailalim si Jason sa therapy sa pamamagitan ng hypnosis ng doktor. Nang pumasok sa malalim na alaala, ikinuwento ni Jason ang lihim na itinago niya sa kanyang puso. Lumalabas na noong bata pa, si Jason ay inabuso ng sarili niyang ama. Lubos na nabigla si Sujon nang malaman ang katotohanan. Hindi niya akalain na ang lolo na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Ang taong mukhang mabait, mahinhin at isa pang pastor sa simbahan ay mayroon palang nakakatakot na tunay na mukha. Sa oras na ito, ang lolong iyon ay dinukot na ng sarili niyang anak na si Jason. Hindi kailanman nalimutan ni Jason ang sugat sa puso na hindi mabura mula sa kanyang kabataan. Noong napakabata pa niya, tinatrato siya ng kanyang ama na parang isang hayop. Isang beses, ang malupit na gawain ng ama ay natuklasan ng kanyang ina. Upang protektahan ang anak, nagbanta ang ina na magsusumbong sa pulis. Ngunit brutal siyang pinatay ng kanyang asawa. Upang itago ang krimen, sinunog ng demonyong ama ang bahay. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay nagdulot ng sugat sa puso ng kanyang anak sa buong buhay nito. Ngayon, upang manatiling buhay, walang tigil na nagmamakaawa ang ama sa anak para sa kapatawaran at sinabing matapos maging pastor, pinatawad na siya ng Diyos.
Sumigaw si Jae-sin at isinumpa ang kanyang makasariling ama. Tamang-tama sa sandaling binalak niyang kumilos, dumating si Sujon. Sa oras na ito, muling nalantad ang tunay na mukha ng ama. Sinubukan pa niyang udyukan si Sujon na patayin ang sarili nitong ina. Galit na minura ni Sujon ang kanyang lolo. Sa loob ng maraming taon, laging itinatanim ng lolo sa kanyang isipan na ang kanyang ina ay isang demonyo. Ngunit ngayon niya lang nalaman kung sino ang tunay na dyablo. Pinayuhan ni Sujon ang ina na umalis na kasama niya, wag nang hayaang marumihan pa ang mga kamay nito. Hindi tumutol si Jae-sin. Gayunpaman, nang buksan ang pinto, sa labas ay may isang batang babae na mga 4 o 5 taong gulang na magulo ang pananamit. Pagkakita sa bata, na-realize ni Sujon na hindi kailanman nagsisi ang lolo. Nagpapatuloy pa rin sa mga gawaing hayop tulad ng dati. Sobrang nagalit si Sujon, humarap at itinutok ang baril sa lolo, ngunit pinigilan siya ni Jae-sin. Ayaw ni Jae-sin na maging katulad niya ang kanyang anak. Habang nag-uusap, palihim na tinurukan ni Jae-sin ng gamot si Sujon na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Pagkatapos nyon, nagbuhos ng gasolina si Jae-sin sa paligid at sinunog ang larawan ng ama na ibinigay sa kanya ni Kang Jong-ho. Binalak na mamatay kasama ang dyablo. Sa kabutihang palad, nagising sa oras si Sujon, ang apoy sa loob ng bahay ay nagsimula ng kumalat. Sinira ni Sujon ang bintana mula sa labas at iniligtas ang kanyang ina bago pa lalong lumakas ang apoy. Walang malay si Jae-sin, hindi tumitigil si Sujon sa pag-first aid sa kanya. Sa gitna ng gulat, biglang natawag ni Sujon si Jae-sin na ina muli. Sa wakas, nailigtas ni Sujon ang buhay ng kanyang ina. Sa likuran nila, ang simbahan ay nilalamon na ng apoy. Ang nagkukunwaring dyablong ama sa wakas ay nagbayad na rin at napunta sa impyerno. Inilahad ni Jae-sin ang 2 kamay sa harap ng anak upang hayaan itong pusasan siya. Sinabihan niya si Sujon na kalimutan na siya, sa halip na alalahanin ang kanilang ugnayan sa dugo. Sa mga mata ni Jae-sin, ang kanyang anak ay isang matapat na pulis, iba sa kanya, at hindi na kailangang pasanin ang kanyang buhay at kadiliman. Ipinaalala niya kay JC na pagkatapos ng pangyayaring ito, marahil ay hindi na siya makakatanggap ng mga kaugnay na pribilehiyo sa hinaharap. Walang pakialam si Jae-sin, nagpasalamat lang siya kay Senior Choi sa pag-aalaga sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Umiling ang senior, sinabing si Sujon ay lumaking mabuti sa sarili niyang sikap. Sa wakas ay napanatag si Jae-sin kahit wala ang inang ito. Ang kanyang anak ay lumaki na, naging mabuting tao na responsable at may diwa ng katarungan. Pagkalipas ng 2 taon, nasa loob ng kulungan si Jae-sin, gumuguhit ng larawan ng pamilya kasama ang anak at mga apo. Hanggang sa isang araw, binalita na si Dong-ho ay pinatay. Upang imbestigahan ang pagkamatay ng senior, muling pumunta si Sujon sa kulungan para bisitahin ang ina. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood ng mas marami pang magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.